A day in my life as a seaman's wife na onboard ang asawa. Ngayong araw nga ay uuwi kami sa aking nanay, kaya naman naisipan ko na igayak na yung mga gamit namin habang tulog pa si Aryan. Kaso wala pa kang 10 minutes na hindi niya ako katabi, abe gising na agad. Kaya ayan ang nangyari habang ako'y naggagayak ng gamit, abe siya naman ang nagkakalat. Fast forward, nakatapos na kaming kumain at maligo, this time dahil mangunguha muna kami ng fresh rambutan sa kalapit na barangay. Dahil nga sa motor kami nakasakay, naku expected ko nang makakatulog si Baby Aryan kasi medyo malayo-layo din yung biyahe, mga ilang barangay din kasi yung agwat. After 30 minutes na biyahe ay nandito na nga kami sa Rambutan Farm. So ayan, farm, pwede na bang tawagin yung farm to kahit 5 pa lang yung puno? Para bang ang sarap tumambay dito, isipin mo, fresh lahat, fresh yung hangin, fresh yung kakainin mong prutas, o di ba ang lakas maka-refresh? Mas masarap talagang kainin yung prutas kapag fresh from the tree. O, edi magtanim ka ng rambutan. Bali 15 kilos nga pala yung napitas na bibilihin namin, tapos eto pa mga ante ko, ayan o yung mga malapit ng mahinog, di ba ang dami pa? Abe, tingnan nyo tong biyanan ko, kala mong nagta-treasure hunt, hanap dito, pitas doon, kain dito, tapos surprise, mapakla pa pala. Pero okay lang, at least fresh katulad ng bit-bit ni Arya na to, malamang mapakla yung iba niyan. Sa sobrang tagal nang dumating ng may-ari ng rambutan tree na to, abay naikot ko na yung buong puno ng rambutan. Syempre, hindi natin maiiwasan yung pasimpleng pitas at konting kain. Eto na siguro ang tunay na definisyon ng pick and eat buffet. Hanggang ngayon nga ay wala pa rin yung may-ari ng rambutan tree, kaya naman ito ang auntie nyo Mima, mukhang mas marami pang nakain kaysa sa iuuwi. Pero in fairness, suportado ng anak yan. So ito na nga, pauwi na kami ng bahay at dahil tanghali na ay naisipan na lang namin bumili ng lutong ulam. After nga namin mag-lunch ay diretso na kaming umuwi sa aking nanay dito sa kalapit na barangay lang ulit. At dahil nga kasama yung pamangkin ng asawa ko, abay nakakahiya naman kung hindi natin pagmimeriendahin to, kaya tara bilhin natin yung all-time favorite niyang buldak. Baka kasi i-chismis ako nito kapag hindi ko siya pinagmerienda. O ano, hindi pa ba kayo napapagod dito sa mini vlog ko? Pansin ko, parang kayo na pa ako nasa kalsada. Kaso, nung nakita nga namin yung ice cream ni Aryan at nakakatakam pa talaga siyang kumain ha. Parang change plan na lang, ayoko na pala ng buldak kasi ang init ng panahon tapos maanghang pa yung buldak. Abe, baka naman pagpawisan tayo ng isang timbang pawis niyan. Kaya naman heto ang kumari nyo, naghahanap kung sino ang manlilibre ng ice cream. So, ayan, i-upgrade natin ang ating merienda ng pizza at ice cream. Syempre, para naman walang masabi itong bisita ko. Grabe, sa sobrang init nga ng panahon ngayon, ang sarap talagang kumain ng ice cream. Lalo na kung yung all-time favorite na flavor ang mapipili mo. So ito yung napili namin, yung langka, cheese, cashew. Ito yung paborito ng pamilya. Fast forward nga, ito na nga nakauwi na kami ng bahay at syempre, wag nang patumpik-tumpik pa, nako, chibog na agad. So bago nga namin ihatid yung buntot ko, ay este yung pamangkin ng asawa ko ay nagpakuha muna ng talbos ng kamote yung hipag ko at nagkikrave daw siya doon. O ano, baby number 3 na ba? Pagkahatid nga namin sa buntot ko ay nagpunta muna kami sa Osave para bumili ng chicharon, kaso iba yung nakuha ng batang bulilit na to. Pagka-uwi nga sa bahay ay pinakain ko na agad si Baby Aryan, kaso gusto niya dito sa tita niya, nalilibang siguro sa ilaw ng keyboard. O siya mga marites, ano pang hinihintay nyo? Abe hanggang dito na lang, see you on next vlog, bye bye!